Pisces, Pisces, Pisces. Hello my dear, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating first 15 days of May. This is from May 1 hanggang May 15, 2026, and this is a general reading. Reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general readings, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Sa mga interesado naman po about sa ating private reading, nasa description box down below my dear lahat ng mga details and information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Pisces, May 1 hanggang May 15, 2026. Tingnan natin kung anong mga eksena at kaganapan sa first 15 days of May para sa iyo, my dear Pisces. Wow! Page of Wands, pagplaplano, okay? So, punong-puno ka ng plano, my dear. Meron ka mga bagay na gusto mong gawin, gusto mong umpisahan, okay? Nararamdaman ko rin yung excitement dito sa card na ito. Nice! Okay, so pagsampa ng first 15 days of May, meron ka mga plano, okay? Magnenegosyo, magtatrabaho, papasok sa relationship para sa mga single, okay? Yung mga ganyan, okay? Mga action na energy, okay? Tingnan natin. Kasama ng ating page of wands is the Four of Cups. Okay. Stuck na energy to, my dear. Okay? So, sa combination ng page at saka ng Four of Cups, this is energy, my dear, na you are decided na ayoko na sa ganitong sitwasyon. Okay? Actually, maganda yung nare-release na energy, my dear. Yung nakukuha ko. No? Ayoko na sa ganitong sitwasyon. Ayoko na sa ganitong energy. Kung meron kang mga dinadala-dala na any emotional baggage or parang emotional something, my dear, this is the time na nakukuha mo or nararamdaman mo, my dear Pisces, na panahon na para i-release itong mga bagay na ito, okay? Malaking tulong talaga si Page of Wands, okay? Kasi kung wala si Page of Wands, Four of Cups lang, ibig sabihin, you are still stuck sa sitwasyon na yan, okay? And si Four of Cups kasi is decision niya na may stuck dyan, okay? So, ang ganda ng energy so far, my dear. I love it. Let me see. Next card tayo, my dear Pisces. 8 cards to in total. We have here the energy of the Nine of Swords. Okay. Posibleng gusto mo nang umalis sa isang sitwasyon or isang belief system. Isang energy, my dear, na nagkukos kung bakit ka nai-stuck. Ayaw mo nang mag-overthink. Ayaw mo nang ma-paranoid. Ayaw mo nang ma-stuck, my dear. In short, sa energy na yan, kung ano yung kinabibilangan mo ngayon. So, yung overall na nakukuha ko na energy is more on parang you are making changes, my dear. Nagpaplano ka, nangangarap ka, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Or bumabangon ka sa isang sitwasyon, my dear, na posibleng na-realize mo na ikaw lang din talaga ang makakapagpabago. Ang ganda ng energy, my dear. If lately, my dear, you are in a very toxic environment, possible, my dear, na umalis ka dyan. Or kung meron mga tao, my dear, na nagdadala ng toxic energy sa'yo or hinihila ka pababa or lagi kang natitake advantage, okay? Ibig sabihin na apakan ang iyong pagkatao or nai-invade ang iyong energy, okay? Aalis ka dyan, okay? Kung ano man yung negative na energy na yan, my dear Pisces, you are getting out of that energy. Kung meron din mga nakaka-experience sa inyo, my dear, ng pag-overthink, anxiety, paglalabanan mo yan, my dear, ngayong first 15 days of May, okay? Ang ganda ng energy.
Let me see, my dear Pisces. We have here the energy of the Seven of Wands. Speaking of paglalabanan, we have the very defensive na card, the Seven of Wands. Maglalagay ka, my dear, ng boundaries. Magagawa ka ng mga changes. You will be cutting people off. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Meron mga negative or let us say bad energy or bad habit, my dear, ang ikakat mo, my dear, ngayong first 15 days of May. Ang ganda ng energy, my dear. I'm so happy for you. Congratulations. Okay? Ang ganda ng energy. Kasi yung atake, my dear, ng ating reading is more on parang na-realize mo, my dear, na hindi magbabago ang isang bagay kung hindi mo siya babaguhin. Okay? So, ganun, my dear, yung naging atake nitong apat na card na ito. Okay? Additional cards pa tayo, my dear. Additional cards. We have here the energy of the Queen of Pentacles, combination ng ating Page of Wands. Especially, my dear, kung meron mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, magiging abala ka ngayong first 15 days of May. First 15 days of May na gumawa ng mga solusyon sa mga suliranin at problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. You will be finding ways. Parang BDO, we find ways. Okay, we have here the energy of the Three of Wands, energy of level up, upgrade. Normally, this is energy of travel, transfer ng ibang location. Okay, yun ang nakukuha ko dito. From stuck na energy ng Four of Cups to Three of Wands, you will be moving forward. Nangangarap ka ulit, my dear Pisces. Bumabangon ka ulit, my dear. Galing sa isang energy na posibleng nagpa-stuck sa'yo. Posible itong energy na ginawa ng ibang tao or situation basis or posible naman, my dear, nakagagawan lang ng iyong isipan. Once again, highlighted, if meron kang mga anxiety, okay, ino-overcome mo yon or parang pinaglalabanan mo, my dear, yung bagay na yon. Napakaganda, my dear. Posibleng meron ka mga travel, change of location, connected sa usapin ng pinansyal, cutting unhealthy na mga energies, okay? Masi unhealthy na mga gawain, my dear, you will be cutting it ngayong first 15 days of May. Next card tayo. Last two cards, my dear Pisces, we have here the energy of the Five of Swords. For some of you, my dear, is like kumakapit kayo sa isang pangako na binitawan sa inyo, okay? Kung meron mga ganon, or baka issue ng abandonment. Meron mga tao, my dear, abandonment, okay? Issue ng abandonment, okay? Iko-correct ko lang yan. Issue ng abandonment. Kung meron mga tao na lately nag-promise or mga tao na inaasahan mo or mga tao na bigla ang nagbago and lately parang you are having hard time, my dear Pisces, na i-process or i-digest itong sitwasyon na to, nagkakaroon ka rin ng acceptance sa combination ng Nine of Swords at saka ng Five of Swords na okay, eto na talaga yon, no? Nangyari na ang nangyari, wala na siya, I need to stand on my own. Yun na nakukuha ko dito, my dear, okay? So kakayanin mo yung sitwasyon, okay? Let me see, my dear. Especially kung meron mga promises na na-broken, okay? You will not hold on sa promise na yon anymore. You will be moving out, moving forward. Okay, let me see last card po. We have here the energy of the Queen of Swords, okay? For some of you, my dear, is ilang beses mong inintindi, ilang beses mong inunawa, my dear, yung sitwasyon o yung mga tao na involved dito sa senaryo na ito, my dear. Pero umabot ka na kasi dun sa punto na hindi mo na rin siguro alam kung paano mo iintindihin o hindi mo na rin siguro alam, my dear, kung paano mo pa bibigyan ng second chance itong mga energy na to sa kabila ng parang paulit-ulit na sitwasyon na nangyayari na parang walang pagbabago, walang changes, walang improvement, my dear. Sa combination ng Seven of Wands at saka ng Queen of Swords, you are finally putting an end to it, especially, my dear, doon sa mga energy or mga tao na paulit-ulit na lang yung ginagawa sa'yo.
Okay, so yung buong reading natin is more on transformation. You are creating transformation, my dear, sa buhay mo. Gusto mo na ng change, gusto mo na ng improvement, okay? Gusto mo na ng upgrade. Sumisigaw, my dear, ang iyong kaluluwa ng transformation. Bottom deck of the card is the energy of the Two of Pentacles, putting things back on order. Baka lately, my dear, out of order ka. Wala ka sa alignment, wala ka sa concentration, wala ka sa sarili mo. But sa pagsampa, my dear, ng first 15 days of May, you are slowly going back on track. Slowly but surely going back on track. Naaalala mo, my dear Pisces, kung bakit ka nag-umpisa. Naaalala mo, my dear, yung mga pangarap mo, yung mga goals mo. And ang pinaka-importante sa lahat, my dear, naalala mo, my dear, na buhay ka at kailangan mo magpatuloy sa buhay. Okay? So, my dear Pisces, yan ang nasagap natin na energy para sa yung first 15 days of May. I hope and pray, my dear, na yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. And always remember, my dear, na ang mga cards natin ay gabay lamang po. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po.